Isang buwan nang walang ulan. Medyo hinga na ng konti yung ating lakatan. Isang magandang araw po sa atin mga ka-agri. Ngayong araw po ay update na po ito tungkol po dito sa ating taniman ng lakatan dahil 1 month na po, 2 days ago na hindi po bumagsak kahit manipis man lang na ulan dito sa amin. Ambon lang pero yung ulan talaga wala. Kaya pag umaga po, yung itsura ng ating lakatan ay medyo talagang tawag doon, umiinda na. Pero ngayong araw po ay buong mag-araw na ganito po yung panahon, kulimlim. Kasi mayroon tayong low pressure. Sana naman po ay darating na talaga yung ulan. Si Ma'am Che nagdilig na sa kabila. Sina kuya ko doon sa kabilang area ng barangay namin nagdilig na rin. Kasi meron po silang mga enough na tubig. Lalaki na po ng bitak oh. Ganyan na po kalaki yung bitak sa lupa. Ayan po, dito po yan sa kanal. So medyo umiinda na talaga ng konting thirst itong ating lakatan. Pero okay po yung itsura pag sa hapon na wala na pong sikat ng araw. Parang okay lang, parang baliwala lang. Pero tingnan nyo po oh. Ganyan na po kalalaki yung ano dito sa kanal oh. Ayan po. Maluwag na, pati yung lalaki ko maluwag talaga. Sa term sa amin yan dito, bangag sa craters ng lupa. Craters ba? Hindi ano, yung bitak dahil sa drought. Pero kaya pa natin dito pag ganitong panahon ay kayanin pa. Pero prayer natin hindi po magtatagal at talagang babagsak na po yung ulan. Hindi na po tayo nag-leafing dito kasi nga sabi ko grabe na kasi yung tama ng sakit ng ng init, kaya hindi muna tayo nagdi-leafing dito. Niyaan muna natin para po mayroon pang tubig sa mga dahon. Kaya po nito kukunin ko na rin yan. Very old leaves na po yan. Saka may nakita tayo doon sa kabila na may tama pa rin yata ng banchitap kahit na malaki na yung puno. Dry na po talaga yung sa ilalim na puno. Hindi naman sa ilalim, sa top talaga ng soil natin. Pero siguro pa naman ay mayroon pang konting moisture po sa ilalim. So yun, medyo nakakaano pa. Tawag doon ano pa yung ating lakatan. Sabi ko nga kung naging maganda siguro yung panahon na kunwari noong the other past 2 weeks may tubig pa talaga na malakas na nakapag dilig dito. Grabe na yung bitak oh. Yan po, laki na masyado. Kaya ibang roots ng saging dyan pwedeng napuputol na dahil sa sobrang bitak. Yun po oh. Dito sa ating third generation na taniman, ito work area, parang ayaw pang tumubo kasi nang itinanim may moisture pero hindi na talaga sinunod ng ulan. Nagdilig na lang tayo dito ng konti pa konti-konti ng tubig para hindi na lang po mamamatay. Sana ay madiligan. Pag nadiligan po ay okay na sana. Pati yung napier grass natin ay hindi na po gumanda yung tubo kasi kulang talaga sa tubig. Pati yung mga ito replacement oh. Tingnan nyo yung mukha ng replacement, parang ayaw tumubo. Pati dito hindi natin kinuha itong mga tawag, mga damo-damo dito kasi pag kinuha ko ng asarol, wala, mas lalaki yung bitak oh. Tingnan mo, grabe na kalaki yung bitak oh. Ayan po oh. Hindi yan nakalaki. So pag meron pang mga damo-damo, cover crop po, hindi po masyadong tatamaan ng sobra-sobra. Kay Ma'am Che nung isang araw nagrereklamo na, sabi niya kitang-kita na daw sa itsura ng kanyang mga tanim na talagang stress na sa init. So it is our prayer, yan po oh. Maganda na yun, sana yung magiging ano natin pag umulan mamayang gabi. Sana naman po Lord, bigyan nyo kami ng ulan para naman makapag-recover na itong ating lakatan. Libot ko kayo doon sa ilalim. Mayroon pa ako nakita isa doon na banchitap talaga oh. Grabe, sayang, malalaki na sana yung puno magkakabunga na, magbabanchitap pa pero di bale, pull out na rin yan bukas para hindi na lalaganap. Siguro kung dire-diretsong maganda yung panahon dito na hindi talaga nagka-stress ito dati sa tubig at hindi rin nagka-stress sa ulan, sobrang ulan, nagkakabunga na sana. Ito nga, tingin ko parang malapit nang lumabas yung bunga nito.
Iwan ko lang kung flag lift na yan o hindi pa. Parang magpa-flag lift na nga oh. Kasi pag nag-flag lift lalabas na yung bunga eh. Pero hindi niya reach yung pinaka magandang laki ng puno bago lumabas kasi nga na-stress po sa ulan, na-stress din sa tubig. Sa sikat ng araw, sobrang init. Ilang stress yung pinagdaanan nito eh. Itong isa. Ano kaya yung iniinda nito? Oh, stress na rin. Grabe yung stress sa puno natin. Oh. 7 months and 3 weeks old na yata ito. Sabi ko nga kung dire-diretso yung paglaki nako may nagbunga na sana. Pero magdi-delay talaga. By March talaga magbubunga pa ito kung bigyan ng tubig pa. Pero pag hindi po, baka April pa magbubunga. Kung magmano-mano tayong dilig dito, nako, masakit sa katawan to. So, ayan. So, dito sa ilalim, oh. Ito na po yung second area natin na pinagtamnan. Yan po. Yung inumpisahan ko ditong inaasarol, yan, oh. Walang damo yan. Yan po, oh. Tingnan niya man, oh. Patay na yung mga damo na inasarol natin. At doon pa, hindi ko na kinuha pa. Kahit na nagbubunga na yung damo, para may ano man lang, cover crop man lang, hindi masyadong tatamaan, masyadong grabe. Yun yung mga ginagawa natin pag pasok kasi ng summer. Yung napier grass natin sana ito, mas mataas na sana ito eh. Kaso lang walang tubig na masisip-sip-sip. Kaya naabutan kong makumpay. Yung sinasabi kong area na siguro magulang na sana kung nagkaulan. Hindi ko pa kinunan kasi nako, maikli pa. Maikli pa yung tawag, yung napier grass. Kaya po dito maikli pa. Ito yung third area na tinunman natin. Oh. Ito, may tinama rin ito. Ginagawa kong ano. Ito po ay may tama ng banshee top. Ito po ay latundan. Pinutol ko lang muna. At tawag doon, pinag-oobserbahan. Basta wala lang insekto dyan, okay lang yan. Pero pag talagang banshee top po, wala yan. Eradicate rin yan. Kukunin ko rin yan dan. Buti na lang dito, hindi ko kagad inasarol yung mga damo. Oh. Kaya hindi masyadong ano, na dry ng gusto sa itaas. So medyo okay. O yan na po. Pero yung asarol ko doon na masyadong ano, nako, feel talaga nila yung stress eh. Dito oy, tumubo na sana oh. Oh, namamatay pa. Patay pa. Ito, mukhang ano, grabe stress eh. Oh, meron talaga dito namatay ba. Kasi nga yun po, patay oh. Namatay. Buhay na yan eh. Sobrang sikat ng araw. Ay, talaga. Ito rin oh, malapit na rin mamatay oh. Pero maganda ito nang tinanim dito. Yung mga ka-agri. Ay, grabe. Yung iba dyan marami ng tawag, suckers na sana eh, ano eh. Pero dahil walang ulan, oh, parating na, may ampun-ampun ng kunti. Yan na lang talaga yung ano natin, tawag, yung chance natin mga ka-agri. Pag yan pinadala ng Panginoon ngayong araw, mamayang gabi, bukas, thank you very much Lord. Kasi wala naman tayo talagang magagawa, kundi idasal na lang talaga. Panalig na lang talaga sa Panginoon. Pag nagka-ulan na, ito namang damo, isusunod natin. Anong gagawin natin dito? Asarol ba o gagamit tayo ng herbicide nating tawag doon, DIY na semi-organic. So nagtatanong pala, gagawa tayo ulit ng video tungkol dyan sa ginagamit kong pampatay ng damo pag hindi na kaya ng asarol po. Mayroon po tayong video na ginawa po na DIY organic herbicide po. Explain rin natin sa inyo later kung paano gagawin para po pwede nyo nang gamitin. Kasi palagi akong tinatanong, nag-spray ba ako ng herbicide? Yes po, nag-spray po ako ng herbicide.
Pero yung herbicide ginamit po natin hindi yung binibili natin sa tinda sa mga agricultural supply. Yung ginamit po natin dito ay tubig mixed with asin, with suka at with tawag doon dishwashing liquid. Yun yung ginamit natin dito pampatay pag talagang hindi na talaga maano sa asarol. Ayan po mga ka-agri. So yun, update na lang ito. Pagkatapos ng isang buwan, more than 1 month, 1 month and 2 days na walang ulan, ito po itsura ng ating lakatan dito mga ka-agri. So until then, maraming salamat po. This is your friend Agritechnics TV. Walang edit dito siguro. Nagpasalamat po tayo sa inyo. Thanks for watching. God bless us all. Sana'y palaging pray, nakadasal yung ating mga magsasakang Pilipino. Mabuhay po kayo. Nako, bye-bye na po, bye-bye na po. Nako. Tignan ko lang yung isa na may tama na nag-budget up. Maraming salamat po sa lahat-lahat ng ating mga viewers, mga silent viewers, at sa mga followers po ng ating mga video. Talaga may tama po, confirm po talaga. Kanina akala ko wala pa, ako wala pa eh. Ito po, may tama na po ito talaga. Ganyan na po dahon, no? Tama na, talaga nyo, tingnan nyo naman na yung top, banchi na. Nako, ay sayang, ganda pa naman sana, oh. Ganda pa naman sana sa malayo, oh, yan, oh. Hindi mo kalain tinamaan na. Yan po talaga sa pagsasaka ng lakatan. Wala tayong magagawa. Thank you. God bless us all again. Babush!